Bandang tanghali na noon, isang residente na naghahanap ng panggatong sa masukal na lugar ang nakapansin sa isang kakaibang hugis sa damuhan. Nang lapitan niya ito, halos himatayin na siya sa takot. Isang katawan ng babae, nakahandusay, gulo-gulo ang damit at puno ng pasa. Sa bawat sulok ng ating lipunan, ang pag-ibig ang itinuturing na pinakadakilang emosyon. Ito ang nagbibigay buhay, nag-aalaga at nagpaparaya. Ngunit sa madilim na bahagi ng puso ng isang tao, may isang uri ng damdamin na nagbabalat kayong pag-ibig. Ito ay ang obsession, isang makasariling pagnanasa na hindi marunong tumanggap ng pagtanggi. Kapag ang damdaming ito ay hindi nasuklian, ito ay nagiging lason na unti-unting pumapatay sa katwiran. At sa kasamaang palad, pumapatay din ng inosenteng buhay. Ang kasong ito ay isang malagim na paalala sa panganib na dulot ng pagnanasang inakala ng marami ay simpleng paghanga lamang. Ito ang kwento ni Mika, isang dalagang puno ng pangarap, at kung paano ang isang gabing tahimik ay nagiging saksi sa isang krimeng yumanig sa buong komunidad at sumubok sa kakayahan ng mga investigador. Si Mika sa edad na 21 ang tinatawag nating ideal daughter. Lumaki sa isang simpleng pamilya. Maaga siyang namulat sa kahirapan ng buhay. Ang kanyang ama ay isang construction worker at ang kanyang ina ay labandera. Sa kabila ng kakapusan, itinaguyod nila ang pag-aaral ni Mika dahil nakita nila sa kanya ang pag-asa, ang inaasahang aahon sa kanila sa putikan ng kahirapan. Bilang estudyante sa kolehiyo, kilala si Mika sa pagiging masipag. Wala siyang ibang inaatupag kundi ang kanyang mga libro at ang pagtulong sa gawaing bahay. Ayon sa kanyang mga kaibigan, siya ay likas na mahiyaing dalaga. Hindi siya party-goer, hindi siya mahilig sa barkada, at lalong hindi siya nagpapaligaw. Ang kanyang prinsipyo ay simple: aral muna bago ang puso. Sa kanilang barangay, si Mika ay tinitingala dahil sa kanyang kagandahang loob. Palagi siyang nakangiti, magalang, bumati sa mga nakakatanda, at hindi kinakikitaan ng anumang masamang ugali. Ang kanyang kagandahan ay hindi lamang panlabas. Ito ay nagmumula sa kanyang inosenteng pananaw sa mundo. Ngunit ang inosenteng mundong ito ay hindi niya alam na binabantayan pala siya ng isang predator. Sa parehong komunidad, may isang lalaki na tahimik na nagmamasid. Tawagin na lang natin siyang suspect. Siya ay hindi dayuhan sa lugar. Siya ay isang kapitbahay, isang pamilyar na mukha na madalas nakikita sa kanto, nakatambay o di kaya nagtatrabaho sa mga construction site sa paligid. Sa mata ng mga kapitbahay, ang suspect ay tila ordinaryong tao. Ngunit ayon sa investigasyon na isinagawa matapos ang krimen, lumabas ang mga detalye ng kanyang kakaibang kinikilos bago ang insidente. Ang suspect ay may lihim na pagtingin kay Mika. Hindi ito simpleng crush. Ito ay isang uri ng fixation. Ayon sa mga saksi, madalas na inaabangan ng suspect ang oras na pag-uwi ni Mika. Alam niya ang schedule ng dalaga. Alam niya kung anong oras ito dumadaan sa eksinita. Ilang beses na siyang nagtangkang magpapansin. Nag-alok na buhatin ang gamit ni Mika o di kaya'y nag-alok na ihatid ito sa tricycle. Si Mika, bilang isang dalagang pinalaking magalang, ay parang tumanggi ng maayos. Ayos lang po kuya. Kaya ko na po. Ang madalas niyang tugon sa yuko ng mabilis paglakat. Para sa isang normal na tao, ang pagtanggi ay dapat respetuhin. Ngunit sa baluktot na isipan ng suspek, ang bawat pagtanggi ni Mika ay tila nagpapataas ng kanyang pagnanasa. 'Di
Ang tingin niya kay Mika ay isang premyo na dapat mapasa kanya. Ang obsession na ito ay lalong lumala nang marinig ng ilang mga kainuman ng suspek ang kanyang mga banta habang lasing. Akin lang si Mika. Hindi pwedeng mapunta sa iba yan. Kung hindi ko siya makukuha sa santong dasalan, kukunin ko siya sa santong paspasan. Ang di umano'y naibulalas ng suspek habang nasa impluensya ng alak. Isang babala na binaliwala ng mga nakarinig sa pag-aakalang ito ay kwentong barbero lamang ng isang lasing. Ang petsa ng krimen ay nakaukit sa kasaysayan ng pamilya ni Mika bilang isang pinakamadilim na araw ng kanyang buhay. Biyernes noon, galing sa eskwelahan si Mika at medyo gabi na dahil sa paggawa ng thesis kasama ang mga klase. Bandang 9:00 na ng gabi, bumaba si Mika sa terminal ng jeep. Kailangan niyang maglakad ng ilang metro sa isang madilim at madamong bahagi ng barangay bago makarating sa kanilang gate. Ang gabing iyon ay kakaiba ang katahimikan. Walang masyadong tao sa labas. Ang ihip ng hangin ay madalang lamig. Ayon sa reconstruction ng pulisya base sa mga ebidensya ng crime scene, dito hinarang ng suspek ang biktima. Kanina pa siya nag-abang sa dilim, parang isang leon na naghihintay ng kanyang biktima. Maaring kinausap muna si Mika. Maaring pinilit niyang sumama ang dalaga. Ngunit kilala si Mika sa matapang pagdating sa kanyang prinsipyo. Siguradong pumalag siya at dito na naganap ang karahasan. Dahil sa lakas ng suspek kumpara sa payat na katawan ni Mika, madali niya itong nahila papunta sa masukal na damuhan. Ang mga sumunod na tagpo ay sadyang karumal-dumal. Sa gitna ng dilim, habang walang nakakarinig, isinagawa ng suspek ang kanyang maitim na balak. Hindi lamang niya ninakaw ang puri ni Mika, kinitil din niya ang buhay nito. Ang motibo ay malinaw sa mata ng mga investigador. Rape slay. Pinatay ang biktima upang walang makapagturo sa kanya. Ang katahimikan ni Mika ang magiging susi ng kalayaan ng suspek o iyon ang kanyang inaakala. Kinabukasan, hindi mapakali ang magulang ni Mika. Ang hindi pag-uwi ng kanilang anak ay isang malaking red flag. Nagsimula silang magtanong-tanong, nag-post sa social media kung saan pumunta si Mika. Pati ang kanyang mga klase ay tinanong na rin. Tita, umuwi na po siya kagabi. Sumakay na po siya sa jeep. Sabi ng isang kaibigan. Dito na gumuha ang mundo ng ina ni Mika. Alam niya sa kanyang puso na may masamang nangyari sa dalaga. Bandang tanghali na noon, isang residente na naghahanap ng panggatong sa masukal na lugar ang nakapansin sa isang kakaibang hugis sa damuhan. Nang lapitan niya ito, halos himatayin na siya sa takot. Isang katawan ng babae, nakahandusay, gulo-gulo ang damit at puno ng pasa. Agad na rumasponde ang mga otoridad. Kinordonan ang lugar. Dumating ang mga soko. Ang proseso ng investigasyon sa crime scene ay maselan at detalyado. Ang mga ebidensya sa crime scene, sign of a struggle. Ang damuhan ay magulo. Senyales na nagkaroon ng matinding paglalaban. Hindi sumuko si Mika ng walang laban. Defensive wounds. Sa pagsusuri ng katawan ng biktima, nakitaan siya ng mga sugat sa braso at ilalim ng kuko. Ibig sabihin, sinubukan niyang kalmutin o itulak ang suspek. Ito ay kritikal. Dito na kinuha ang DNA ng suspek sa ilalim ng kuko ng biktima. Personal effects. Nakita ang bag at sapatos ni Mika na nagkalat. Walang nawawalang pera o cellphone ang nakumpirma na hindi pagnanakaw ang motibo. Ito ay isang sexual assault. Kumuha ng swab samples ang mga doktor mula sa katawan ng biktima upang matukoy ang semen o anumang fluid na naiwan sa salarin. Habang isinasagawa ang autopsy at pagsusuri ng ebidensya, nagsimula naman ang hot pursuit at pangangalap ng impormasyon ng mga detectives. Ang tanong,
Sino ang may kasalanan? Bumalik ang investigasyon sa komunidad. Nagsalita na ang mga kapitbahay. Sir, may laging umaaligid dyan. Yung lalaki sa kanto, laging nakatingin kay Mika yon. Agad na pinuntahan ng mga pulis ang bahay na tinutukan ng suspek. Kulit wala na siya doon. Ayon sa pamilya nito, maagang umalis at maghanap daw ng trabaho sa ibang probinsya. Ang tiyempo ng kanyang pag-alis ay nakakahinala. Sa batas at investigasyon, ang flight o ang pagtakas ay isang malakas na indikasyon ng pagkakasala. Hindi tumigil ang kapulisan. Ginamit ang network ng information. Sinundan nila ang galaw ng suspek. Napag-alamang nagtatago ito sa isang liblib na bayan sa probinsya. Nakikitira sa isang malayong kamag-anak at nagpapanggap na ordinaryong trabahador. Isang tracker team ang binuo matapos ang ilang araw na pagmamanman. Nakuha nila ang tiyempo sa isang payapang hapon habang nagpapahinga ang suspek. Pinalibutan na siya ng mga otoridad. Hindi siya nakapalag. Ang takot sa kanyang mukha ay hindi takot ng isang inosente, kundi takot ng isang taong alam na natapos na ang kanyang malilikayang araw. Dinala ang suspek sa himpilan ng pulisya. Sa loob ng interrogation room, hinarap siya ng mga investigador. Sa simula, mariin siyang tumanggi. Wala akong alam dyan, sir. Umalis ako para magtrabaho. Ngunit ang sentensya ay di nagsisinungaling. Lumabas ang resulta ng DNA test. Ang biological samples na nakuha sa katawan ni Mika ay match o tumugma sa DNA ng suspek. Ang balat na nakuha sa ilalim ng kuko ni Mika ay tumutugma rin sa kanya. Nang ilatag sa kanya ang mga ebidensyang ito, gumuho ang kanyang depensa. Yumuko na lamang ang suspek at nagsimulang umiyak. Hindi dahil sa pagsisisi sa simula, kundi sa paghihinayang na nahuli siya. Sa kanyang extrajudicial confession na ginawa sa harap ng abogado, inamin ng krimen ang kanyang rason. Nagdilim daw ang paningin. Ikinento niya na hinarang niya si Mika para ligawan. Nang tumanggi si Mika at nagtangkang tumakbo. Doon daw siya nag-provoke. Ang kanyang pagtingin na puno ng pagnanasa ay naging galit. Sa kanyang isip, kung hindi mapapasa kanya si Mika sa mabuting usapan, mapapasa kanya ito sa dahas. Inamin din niyang sinakal niya ang biktima hanggang sa mawalan ito ng malay. Ginahasa at tuluyang pinatay gamit ang isang matigas na bagay sa pamamagitan ng sakal upang hindi ito makapagsalita. Ang kanyang salaysay ay dumugma sa lahat ng forensic findings. Ang blunt force trauma sa ulo ng strangulation marks sa leeg at ang signs of rape. Ang kaso ay sarado na sa aspeto ng pagkakakilanlan ng salarin. Ang kasong isinampa ay rape with homicide. Sa ilalim ng Revised Penal Code ng Pilipinas, ito ay isa sa pinakamabigat na krimen dahil sa pagiging karumal-dumal na pamamaraan at pagkawala ng buhay. Ito ay non-bail o walang piyansa. Sa loob ng korte naging emosyonal ang pagdinig. Humarap ang magulang ni Mika sa taong pumatay sa kanyang anak. Ang sakit ay sariwa pa rin. Ang suspek na dating maangas sa kanto ay nakayuko na lamang habang nakaposas. Matapos ang masusing paglilitis, ipinapa ng hukuman ang hatol, guilty beyond reasonable doubt. Siya ay hinatulan ng reclusion perpetua o habang buhay na pagkakakulong. Bukod dito, pinabayad siya ng danyos ng pamilya ng biktima, bagamat alam ng lahat na walang halaga ng pera ang makakabalik sa buhay ni Mika. Dahil sa batas ngayon, wala nang tarusang kamatayan. Kaya't ang habang buhay na pagkakakulong ang pinakamataas na parusa. Sinuguro naman ng korte na hindi siya makakalabas upang hindi na muling makapanakit ng iba. Ang rehas ay magiging mundo niya sa hanggang kanyang huling hininga. Ang kwento ni Mika ay mananatiling isang babala, isang kwentong uukit sa isipan ng marami sa mundong ito. May mga taong kayang pumatay sa ngalan ng huwad na pag-ibig. Ngunit sa huli,
ang katotohanan pa rin ang mananaig. Ang hustisya ay hindi natutulog at ang bawat krimen ay may katapat na pananagutan. Si Mika ay wala na, pero ang kanyang alaala ay magsisilbing inspirasyon upang mas maging mapagmatyag tayo, mas maging mapagmahal sa tama, at maging matapang sa pagharap ng kasamaan. Ito ang kwento ng pag-ibig, pagnanasa, at ang hindi matitinag na paghahanap ng katotohanan.